What's up KG at welcome back sa ating channel. So ayan, so ang ibabalita natin ngayon ay ang first ever trilyonaryo sa mundo, no? Si Elon Musk. Napakalupit, grabe, no? So nagkaroon na kasi ng listing yung kanyang nagkaroon ng IPO ang kanyang SpaceX company, which is umabot ng halos ang laki ng ang laki ng evaluation, umabot ng 2.12 trillion, no, ang market cap. Ngayon ay ang presyo niya is nasa $162 per share. So nangyari to noong mga nakaraang mga araw at talagang naging successful yung IPO launch ng company ng SpaceX. So dahil doon sa nangyari na yon, nagkaroon ng malaking balita na matagal nang iniintay ng maraming mga investor. Nangyari na syempre sa wakas yung pinakamalaking IPO sa kasaysayan, no, ng stock market, yung SpaceX. Pinakamalaking IPO sa kasaysayan ng stock market, grabe. Siya yung nagpabago ng industry ng ang space exploration. Pero syempre, bago tayo magsimula, no, gusto ko lang munang maging mas malinaw muna, no, bago tayo patuloy sa ating discussion. Hindi ko ginagawa yung video na to dahil sa tingin ko pwede bumagsak yung SpaceX o maaaring scam yung company ng SpaceX. Sa totoo lang, no, isa ako dun sa mga tao na magkaroon ng stocks pagdating dun sa SpaceX, no. Lalo na sana magkaroon siya ng mga digital, ano, kasi siyempre yung mga IPO niya, siyempre sa Amerika mo yan bibilhin, hindi naman yan dito sa atin. Pero dahil may mga RWA, mamaya pag-uusapan natin, o maaaring ma-integrate ito. Pero syempre, gusto ko rin mas mapag-usapan pa natin kung ano yung magiging epekto nito para sa atin, ano ba yung mga bagay na dapat natin tinitignan. Kasi dito, no, at least dito, nakikita na natin yung evaluation. Sobrang hype ng stock market ng Amerika ngayon, talagang all-time high, no? Nagkakaroon ng konting correction ngayon, pero still, talagang mataas yung evaluation ng stock market. Talagang iniisip nga na isa rin naman yan sa dahilan ko kung bakit mas mababa yung range ko pagdating do sa target price ng Bitcoin para sa akin. If ever na, yun nga, yung video ko na 30,000. And also, pinag-usapan nila naman natin yung SpaceX, isa rin to sa mga may hawak ng Bitcoin sa kanilang balance sheet, no? So dito, makikita natin, merong 30,221, no? SpaceX saka Tesla na yon. But still, SpaceX lang is may 18,712 na hawak silang mga Bitcoin. Ibig sabihin ba nun, bully siya sa Bitcoin? Sabihin ba natin na heavily invested pa siya? Sabihin natin malaking asset ang inilagay niya dyan. Ang laking pera niyan, no? Halos nasa 1.9 billion dollars ang ginastos niya dyan. Pero isipin mo naman, trilyonaryo siya. Halos 0.2% lang. 0.2% lang ng pera niya yan. So, ibig sabihin kung may 100,000 pesos ka, ang nilagay mo lang sa kanya is parang 200 pesos. 'Di ba? Ganun lang kaliit. Ganun lang kaliit yung kanyang nilagay doon sa crypto. Na which is yung pinakamatibay pa sa crypto para sa akin is yung Bitcoin, no? Pero siyempre, nandiyan naman si MicroStrategy, yung number 1. So, 845,000 naman yung kanyang Bitcoin holding. Talagang laki din, di ba? Makikita naman natin dito kung ano talaga yung ano yung pinakang priority ng mga bawat kumpanya. Gustong-gusto ko tong company ng SpaceX sa totoo lang dahil isa rin naman yan sa mga pinangarap ko na mga companies. Pero syempre, mahirap ng ano yun talaga yun na yung mga magtrabaho kasi nung bata ako, pangarap ko maging astronaut, ganyan, no? Syempre, habang tumatagal yung panahon, syempre, malayo. Parang suntok na sa buwan kung mangyari man, ba? Pero still, believe ako dito kay Elon dahil talagang dati pa lang, nung una ko pa, lalo na nung si Nikola Tesla, pinangalan niya kasi yung Tesla company kay Nikola Tesla, which is fan din ako ni Tesla. Kasi kung sa mga hindi nakakaalam, si Tesla kasi is parang gumawa siya scientist siya na gumawa siya ng mga iba't ibang experiments about sa electricity, no? Kaya talagang humanga ako sa kanya. Kaso hindi naman nabigyan ng credit si Tesla. Nakilala lang ulit si Tesla nang dahil dun sa
Kilala naman si Tesla pero mas sumikat siya dahil dito kay Elon. Nung pinangalan niya doon sa kumpanya, parang naging tribute niya yun kay Nikola Tesla. Doon sa isang interview yun, siguro way back year 2000 pa yun eh. No? So napanood ko yun dati sa yung lumang-luma pang YouTube. No? So nakita ko doon na parang tinitribute niya yung Tesla kay Nikola Tesla. Kaya Tesla yung pangalan ng kanyang company. Pero yun nga, kahit gusto ko yung company ng Tesla, ng SpaceX, hindi naman ibig sabihin nun is gusto ko rin yung price ngayon na ano na ba, kailangan na ba natin bumili? Kasi meron din ako nakikita sa mga exchanges na mga na pwede kang mag-short or long. Kaso futures lang, trading lang. Pero hindi ibig sabihin nun is gusto ko na rin yung presyo. So malaki yung pagkakaiba nun. So pag mamaya papaliwanag ko sa inyo. Yun nga, dahil nga dun sa nangyari na yan, na nagkaroon ng IPO, so dumami na naman ang pera ng mama at naging unang trilyonaryo siya. Ang alam ko nga, pangalawa siya na naging trilyonaryo, sa totoo lang, no? Alam ko nga ang una is si FLM, si Norman Mangusi. Na trilyonaryo ng pera, so hindi pala, no? So si Elon pala yung una, no? Kaya nung nagulat ako medyo, siyempre, pang una yung unang-unang trilyonaryo nandito sa amin sa Pilipinas, no? Ayun, no? So, pero jokes aside, no? Pag-usapan muna natin kung bakit naging special yung SpaceX, no? Sa kasaysayan kasi nung kasaysayan natin dito, no? Sa history, walang kumpanya yung nakapagpalipad ng mas maraming orbital rockets kaysa sa SpaceX. Yung Falcon 9, yung pinaka-aktibong rocket system sa mundo, sila yung dahilan kung bakit bumaba yung presyo ng gastos sa pagdadala ng bagay sa space, no? So, parang sila yung mga delivery system which is nagpo-provide ng mga supplies, mga research sa International Space Station. Meron silang Starlink, meron din silang Starship, meron silang mga contract sa gobyerno. At kasalukuyan, sila yung hari talaga sa commercial space industry. Kaya kung tatanungin niyo ako, is magandang kumpanya ba yung SpaceX, no? Ang sagot ko, oo. Napakagandang kumpanya. Pero syempre, tatandaan natin na may isang mahalagang lesson dito. Great company does not automatically mean good investment, no? Maraming mga investor yung nalulugi dahil nalilito tayo sa dalawang bagay na yon. Ang tanong kasi dito, paano ba makakabili ng SpaceX na stocks, no? So, yun yung mga bagay na kailangan nating ngayon na public na ito, no? Theoretically, pwede kang bumili ng gamit yung mga broker na may access sa US stocks kapag available na siya sa mga platform. Pero sa atin, sa kagaya nating mga Pinoy, may isa pang possibility na pwedeng lumabas in the future, no? RWA, Real World Asset. So, yung mga tokenized stocks, kapag dumating na yung panahon na legal na, accessible na yung tokenized SpaceX exposure sa crypto ecosystem, possible na maraming retail investor yung magkaroon ng access. At alam naman yan ng maraming crypto investor, no? Kapag may tokenized SpaceX talaga, bibili ako agad. Pero if ever kung meron man ngayon, no, o lumabas sa this year about yun, no, hindi muna. Kung ako yan is hindi muna. Kasi may mga dahilan ako meron akong mga tinitignan din na rito na pwedeng magkaroon ng epekto sa pagdedesisyon ko. Yung IPO valuation kasi ang SpaceX humigit kumulang 1.7 trillion, no? 1.7 trillion na dollars, napakalaki niyan. Para magkaroon kayo ng konting idea. Sa valuation niya yan, para bang sinasabi ng market na marami ng magandang future ang SpaceX, kasama na yung yun yung nagre-reflect sa presyo ngayon. Ang tawag diyan parang the future has already arrived in the valuation. So parang ito na pinapakita nila na ganito nakalaki yung pwedeng maging potential ng SpaceX, no? Dito kasi nagiging delikado yun kasi para sa akin nagiging hype siya. Hindi sapat na siyempre tama ka tungkol sa kumpanya. Kailangan tama ka rin pagdating doon sa presyo.
Mas lalo na pag mas magiging interesante kasi to kapag tiningnan natin yung mga financials. Siyempre, ayon din sa IPO disclosures, ang kumpanya ay may 18 billion revenue ngunit nagtala din ng multi-billion dollar na net loss noong 2025. Ulit napakataas ng valuation pero hindi pa consistent na profitable yung buong kumpanya. Hindi naman automatically masama yun eh. Maraming growth companies talaga yung dumadaan dito pero dapat alam natin ito bilang retail investor. Ngayon, tingnan natin yung supply. Meron din tayong pag-uusapan about dito na pinail nila sa SEC. So, mamaya babasahin din natin yun. At para makita ninyo kung saan nyo pwede makita yung mga naging information na ibinibigay ko sa inyo. Ilalagay ko rin yung link niyan sa description para kayo mismo ay mabasa ninyo yung buong article about doon, no? So, ito yung bahagi kasi na madalas na hindi natin napapansin eh. Napakalit lang naman yung bahagi ng kumpanya yung inilabas sa publiko. Mga nasa 4% to 5% lang talaga yung kabuuang shares na initial na binigay na access para sa IPO. Ibig sabihin, 95% pa ng company ng SpaceX ang hindi pa talaga wala pa sa merkado. Siyempre, dyan kasi pumapasok yung salita na yung konsepto ng lock-up. No? So, yung lock-up or yung tinatawag na vesting schedule sa crypto, isa naririnig na natin yan. So, yun kasi yung isa sa mga tignan ko nagkaroon ng kapag yung IPO, hindi kasi kaagad yan pwedeng ibenta ng insider lahat ng mga shares nila. May lock-up period yun. So, ibig sabihin yung 95% may time na dapat doon mo lang siya ilalabas. No? Doon lang siya pwedeng maibenta. May staggered release schedule. No? So, unti-unti nagkakaroon ng dagdag na supply sa market sa mga susunod na mga buwan. Ito yung bagay na dapat babantayan ng natin as an investor. Hindi lang yung presyo, kundi yung supply. Siyempre, ngayon kasi maliit yung supply, 5% lang yung talagang tinitrade ng mga tao. Pero once na nadagdagan yan, siyempre, sa law ng economic, mas mataas yung supply, tapos pagka mababa yung supply, tapos may demand, tataas yung presyo. Pero yung stable yung demand, pero yung supply is papataas, so bababa yung presyo. No? Parang ganun, parang dapat kapag mas maraming shares, ang pwedeng ibenta sa future, nagbabago rin yung dynamics ng market. No? Ngayon pag-usapan natin si Elon, no? Siya pa rin yung pinakamalaking shareholder dito. Depende sa filing kasi, ang mga nakikita ko kasi dito, humigit kumulang parang nasa 42 hanggang 46% ng economic ownership na dito. Pero ang mas mahalaga, kontrolado pa rin yung 80% ng voting power dahil sa share structure. Ibig sabihin, kapag bumili ka ng stock, hindi ikaw yung magdidikta ng direksyon ng kumpanya. Siyempre si Elon pa rin. Para sa akin, hindi naman kasi problema yon. Dahil binibili mo rito, hindi naman control kundi yung exposure sa negosyo. No? Ngayon, yung pinakamahalagang lesson dito, kapag may IPO, lalo na kapag sobrang sikat, karaniwan kalaban mo dito yung hindi kakulangan sa Hindi, ang kalaban mo dito hindi yung kakulangan sa impormasyon. Ang kalaban mo dito is excitement. FOMO, lalo na ngayon, tumataas yung presyo lalo sa stock market. No? Tandaan nyo, hindi kailangan ikaw yung unang bumili. Hindi ka binabayaran para maging hindi ka binabayaran dito para maging early o pinakamabilis na papasok dun sa market. Binabayaran ka para maging tama. Kung tama yung iyong positioning, tama ang iyong exposure. At maraming beses sa kasaysayan ng stock market, mas kumikita yung mga investor na marunong magantay kaysa sa mga investor na humahabol agad sa unang araw pa lang ng IPO. Kung sakaling bumaba yung presyo, interesting yun para sa akin. Kung magkaroon man ng lock-up expiration, interesting din yun para sa akin. So, binabantayan natin yan. Kung magkaroon ng mas malinaw na profitable picture, maganda rin na magkaroon ng gano'n, no? Pero pero sa ngayon, yung valuation ngayon, mas gusto ko munang tignan, obserbahan yung pwede mangyari dito, lalo na malaking company ito. Kaya kung may magtatanong talaga sa akin,
Gusto ko ba yung SpaceX na mapunta rito at bibili pa ako? Oo, no? Gusto ko ba maging shareholder dito? Oo. Bibili ba ako agad? Hindi. No? Kasi minsan hindi ang pinakamagandang company sa mundo. Eh, syempre, hindi rin yung pinakamaganda, hindi rin siya nagbibigay ng magandang deal sa kasalukuyan na presyo. Yun yung isa sa pinakamahirap matutunan dito eh. Tayo as a retail investor. Kasi syempre, nagkakamap lang tayo sa mga news na nilalabas sa atin. No? Pwede nating mahalin yung kumpanya. Pero syempre, hindi natin pwedeng pakakasalan yung presyo. Mananatili tayo doon sa presyo na yun. Syempre, kapag nakikita natin na ano. So, may ipapakita ko sa inyo na file. No? So, ito is sa Security and Exchange Commission ng United States, no? So, Space Exploration Technologies Corporation, which is ito nga yung SpaceX, which is dito, Chief Executive Officer Elon Musk, ayan, no? Yung filing nito is pwede nyo naman makita to sa internet, no? So, isa-search nyo lang ito. Form S1 Registration Statement under the Securities Act of 1933, Space Exploration Technologies Corporation, no? So, hindi na natin tatakit to lahat kasi ang dami nito eh, no? Pero gusto ko lang kayong bigyan ng konting glimpse sa pwedeng mangyari doon sa SpaceX, no? Meron na rin naman akong hinanda rito na parang summary nito, no? So, punta muna tayo dito sa punta muna tayo doon sa table of contents kasi dito naman yung pinaka-focus ng ating pag-uusap eh. Ito yung ganito yung kahalaga yung dapat marunong tayo. So titingnan muna natin yung mismong filing, no. So ito yung sinasabi ng ito yung sinasabi ng para mali yung pindot ko ulit guys Dami niyan no. Pag pinag-usapan natin to baka isang linggo tayo magtapos. Nawala ng table of contents, nagkamali ako ng pindot. Sa underwriting tayo, no? Para makita ninyo yung ating pinag-uusapan dito. Dito kasi pinakamalaga eh. Pero syempre, bago tayo doon, bigyan ko lang kayo ng konting summary nito. No? Yan, bali dito tayo lahat ng shares kasi ni Elon ay nakalock sa loob ng 366 days. So, wala dito yun, no? So, ito. 366 days, no? Yung mismong summary na lang ibibigay ko, ha? Yun nga. So, lahat ng shares kasi ni Elon Musk ay nakalock sa loob ng 366 days. Isang taon at saka isang araw. Wala sa IPO date. Walang early release provision para sa shares ni Elon Musk. Ang release date kung ang IPO pricing noong June 11, 2026 approximately noong June 12 nung na-unlock. Tapos sa mga major investor, officers, tsaka mga directors, may special na staggered release schedule sila. Ibig sabihin, hindi sabay-sabay yung unlock, hindi pwedeng sabay-sabay yun. Siyempre, pwedeng bumagsak yung presyo. Unti-unti yung marirelease pagkatapos ng earnings reports. May mga shares na mananatili lock hanggang matapos yung quarter 2 ng 2027. Earning release. So, ibig sabihin, sa loob ng 366 days, marirelease na lahat ng shares doon. So, pwede niyo nang galawin yung mga stocks. Kung ibibenta niya para ng market, ma-absorb ng market kung may mga buyers ba. No? Ngayon, yung mga major investors, tsaka officers, tsaka mga directors, meron din silang lock-up period. No? So, yung timeline nito sa quarter 2 ng 2026, earnings, yung unang tranche ng unlock para sa maraming shareholders yun. Sa quarter 4 naman ng 2026, lalo na sa mga nagbabantay ng price ng importante ito na kailangan alam natin kasi para alam natin kung kailan yung unlock schedule. Nagsisimula yung unlock sa isang malaking investor, officers, at director. Sa quarter 4 yun ng 2026. Sa quarter 1 naman ng 2027, yung earnings, yung karagdagang release, tapos yung quarter 2 naman ng 2027, is para naman sa earnings. Pag nag-declare na sila ng earnings nila, so magre-release ulit sila ng ng unlocks. Tapos sumunod yun yung mga other existing shareholders, no? Hindi sila nakalock ng buong 180 days tulad ng traditional na IPO kasi yung madalas na mga IPOs is after 180 days sabay-sabay yun, no? Pero dito hinati-hati nila. May staggered release sila simula pagkatapos ng quarter 2
ng 2026 earnings. Unti-unting nadadagdagan yung pwedeng ibenta. Na ganap na unlock pagdating ng humigit kumulang 180 days. Para sa other existing shareholders yun So 180 days naman sa kanila. No? Yung mga kaibigan naman niya, mga pamilya niya, employee program shares, no? Ang lupit nga nito May balita rito about yan Ayun So nakagawa si ngayon ng mga milyonaryo ngayon. Nasaan na ba yun? Ito wala, ayun. Ayun Elon just created 4,400 millionaires in a single day. 400 of them are now worth over 100 million dollars. Yun yung mga trabahante niya welders, technician, cafeteria staff. Ang ganda ng ganito na na parang binabayaran ka na may kakaroon ka rin na share sa stock ng mismong company. Which is magandang bagay kasi siyempre kung ikaw naman is empleyado lang at bibigyan ka ng mga ganyang premises talaga pagdating dun sa company, nagiging shareholder ka the more na nagtatrabaho ka. Isipin mo yan, $28 an hour lang siya contractor, welding job, noong 2015. Hindi daw niya alam yung SpaceX. Binigyan lang siya ng 10,000 equity grant para bumili ng shares sa payroll niya kada binabawasan sila ng sahod nilalagay sa stock. Ngayon worth $880,000 na yung worth. Paldo ka talaga dyan Sana ganun yung mga lalo kapag ka nag-adapt ka doon sa ng company, yung mga companies nag-adapt din pagdating sa mga ganito. Kasi yan para sa akin nagdadagdag yan ng parang yung sinasabi na pakialam. Madalas sa mga companies ganun So iniisip na kailangan may concern ka, may pakialam ka. So magkakaroon talaga ng concern at pakialam dito lalo na kung shareholder ka pagdating dito. So ang ganda ng ginawa ni Elon dito So may mga nito, alam nyo ba 5% lang to ng IPO shares Sa kanila walang lock-up period. So pwede na silang magbenta on the spot ngayon pa lang pwede na silang magbenta. So gaano kahalaga to sa atin? Ang delikado kasi dito sa presyo kadalasan na nangyayari pag lumabas yung unang earnings report ng quarter 2 2026, pag lumabas yung quarter 4 na 2026 earnings, saka pag lumabas yung quarter 2 nung 2027 earnings, kasi sa mga petsa na yan, pwede nagsisimula magkaroon ng bagong supply yung mga shares na maaaring ibenta ng mga insiders, yung mga early investor. Kapag maraming gustong magbenta, maaaring magkaroon talaga ng malaking selling pressure kahit maganda yung negosyo. So yung filing nito makikita nyo dito So i-click nyo lang yung link dyan sa aking description. Tapos punta lang kayo sa underwriting lock-up agreement. So makikita nyo to. Kung ang concern nyo is ito lang, pero kung gusto nyo bayasahin yung buong ng company, okay din naman. So para sa mga retail investor, ang pinakamalagang petsa na dapat pantayan is yung quarter 2 2026 Sa August yan 2026 Tapos yung February 2027, May 2027, August 2027. Tsaka yung Elon Musk, kay Elon Musk na mismong unlock is sa next year pa. So 366 days. So talaga yung magkakaroon ng Ito yung panahon kung kailan maaaring magkaroon ng pinakamalaking pagtaas ng tradable float or posible maging volatile yung presyo ng SpaceX. Lalo na sa mga trader, importante ito malaman Kasi lalo na kung nagtitrade ka, gusto mo ng volatility. So pwede mong i-trade itong mga assets na ito isa pa dito na gusto kong i-highlight is ito itong sa section B na to. Yan. Highlight na natin para kasi nang binasa ko to forma kasi nung nangyaring usapan dito so na lang natin, if the reported closing price of our Class A common stock on Nasdaq is at least 30% greater than the public offering price set forth on the cover page of this prospectus for this 5 of the 10 consecutive trading days ending on and including the first earning release date on or after the second full trading day immediately after first earning release date, up to additional 10% of the early release eligible shares may be transferred. Ako dito sa pagkakaintindi ko kapag ka daw yung
yung IPO, yung IPO nila na release is umangat ng 30%, no? Kasi yung kunyari yung public offering mo is umakyat yung presyo, pagka-list mo, tumakyat ng 30% ng at least, tas na-maintain nyo yung price na yon for at least 5 of the 10 consecutive trading days. So pwede sila ulit mag-release ng another 10% early release eligible shares may be transferred, no? So from 5%, di ko alam kung paano yung computation pero may i-release sila na 10%. Ibig sabihin kinokontrol nila yung price. Ayaw din naman nila mag to the moon talaga yung presyo kahit to the moon. Kaya sa bagay, to the Mars kasi ang target ni Elon no? So ito siya. So ang presyo ngayon ng Tesla as of this time of recording, so up na siya ng 20%, no? So hindi ko alam kung ilan na magiging price nito kapag napanood nyo to, no? So titingnan din natin ito kung anong pwedeng mangyari. Ang nakakatuwa siya kasi although hindi ka naman makakabili ng stock, so hindi ka makakabili, wala naman ito sa RWA, no? Hindi rin naman ako nagtitrade, pero gusto ko kasi mas masubaybayan ito, lalo na ang laki kasi ng nito So kung kung magfo-focus na lang din akong pag-aralan yung isang company na kagaya nito sa IPO, so dito ako mag-i-start, no? Para makaano rin ako sa stock market. Kasi sa totoo lang, makonti lang yung alam ko about stock market. Di kagaya sa crypto. Although pareha sila ng parang ginagawa, pero iba pa rin sa stock market, syempre, no? So kung mag-aaral ako about doon, dito ako magsisimula. Bakit? Kasi hindi naman sureball, no? Pero halos mataas yung percentage na talaga magtatagal itong kumpanya na to. So pwede kong pag-aralan kung ano yung mga pwede nilang ginagawa. No? Pwede kong subaybayan. Tsaka isa pa, si Elon yan 'di ba? So kung isipin nyo nga, si Elon una naging trilyonaryo, tapos si Mr. Beast umabot na ng 500 million yung kanyang mga subscriber. Grabe, mga pangarap ng mga tao yun. Pwede na nang talaga, iba talaga, no? Iba yung kanilang mindset pagdating doon. So talagang isa sila sa mga superhero talaga ng mga panahon na to, no? Talagang pwedeng tingalain, pwedeng tignan, pwedeng no? But still, nun nga. So gusto ko ring magkaroon ng idea about dito. So pag-aaralan ko pa to, no? So yung about dito sa SpaceX, no? At saka dito sa mga company ni Elon. So ayun lang, thank you so much sa inyo lahat. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating konting kwentuhan, no? At saka kayo ba sa palagay ninyo is o sakali magkaroon ng RWA or may mga listing ng SpaceX dito, is kayo ba is bibili din? Para sa akin, antayin ko na lang yung 1 year. Maganda siya, napaka-attractive, no? Talaga mafo-FOMO ka talaga. Minsan hindi naman masama yung FOMO no? Lalo na kung alam mo yung lalo na kung kumpiyansa ka at alam mo yung konsepto ng binibili mo, no? But still, syempre, kailangan alam din natin yung market cycle. So sa mga nakakaalam ng market cycle, hindi tayo basta-basta na encourage dito. At saka isa pa, hindi pa naman to listed dito sa atin. Kaya kahit gustuhin ko man, hindi naman ako makakabili. Pero who knows, maybe sa future, magkaroon ng mga RWA ito. So yun naman kasi ang sunod na narrative na inaabangan natin dito sa crypto. Marami ng mga narrative ang nawala sa crypto, no? Pero yung RWA hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Konsepto nga lang, ang di lang natin alam, anong crypto yun? At kailangan ba talaga ng crypto doon? Yun kasi yun Pwede naman sila maglagay ng equivalent value nun Pero kailangan pa ba ng crypto doon? No? So yun ang kailangan natin tignan dito, pag-aralan kung ano ba talaga yung mga projects na talagang tingin natin is may chance talaga na mapakinabangan in the future. Kasi naniniwala ako na the more na nagmamature itong crypto space, unti-unti mawawala ang mga trader dito. Pwedeng mahati na. Ngayon kasi, sa nakikita ko, ginagamit lang ang crypto kasi kilala lang as trade income, income lang. No? So parang ganun lang siya. Pero hindi kagaya ng internet days na ganyan din naman So tinitrade lang din naman yan, kaya nga nagkaroon ng .com bubble 'di ba? Na pataas ang presyo, tapos biglang bumagsak. After bumagsak, nag-crash. Talagang ang daming nawalang mga
mga internet, mga .com na kasi dati ang naging nangyari kasi dati basta may company ka, mayroon kang business, lagyan mo lang ng .com, lilipat yung presyo eh. Kasi internet boom days yun eh. Talagang nagsataas yun ng presyo. Pero after nun, ano yung pumalit doon sa mga trader na yun? Nagkaroon ng use case. At ngayon, hindi pa natin nakikita yung use case ng mga cryptocurrency na to. No? Yun ang totoo. Yun ang reality. Yun ang masakit. No? Kahit pa sabihin na natin na Bitcoin is the future. Sabihin na natin maganda yung Bitcoin. Sabihin na natin na ganyan yung Bitcoin. Pero still, nagagamit mo na ba siya? 'Di ba? Nagagamit mo na ba siya? Pero, hindi rin ibig sabihin nun, Bitcoin na pinag-uusapan natin ha. Pero, ginagamit na kasi ang Bitcoin ng mga companies na to. Nakikita na natin na nagkakaroon ng una ng adoption ng mga companies, sunod yung government. Saka lang naman makakarating sa atin yan pagka settled na sila eh. 'Di ba? So tayo ngayon dito sa Pilipino na nakikita tong opportunity na to. So i-share natin ito, 'di ba? Ang daming Bitcoin, ang daming pwedeng ibili ng Bitcoin, hindi mo kailangan suluhin yung mga ganitong bagay. So sinishare natin ito. Pero still, kailangan may research pa rin. Tsaka syempre, hindi yung financial advice. Kailangan nyo pa rin pag-aralan, tignan, at magdesisyon na sa inyo lang. Hindi porket sinabi ko, is bibili na rin kayo, 'di ba? Hindi pa ako successful pagdating sa crypto, no? But still, hanggang ngayon kahit ako, no, na may alam na ilang taon na rin ako dito sa crypto, is still nag-aaral pa rin na dapat ginagawa rin ninyo, no? Lalo na kung siseryosohin nyo itong crypto, no? Hindi ako nagtitrade, nagbobodega lang tayo, nagdi-DCA lang tayo, tinitingnan lang natin itong mga fundamentals, no? Sa totoo lang, pwede naman akong bili lang tapos hayaan mo na, no? Pero still, nag-enjoy na rin kasi akong pagbablog. Nag-enjoy na rin akong i-share yung mga nalalaman ko sa inyo. Kaya, para sa akin, double purpose. Nakakapag-share ako ng aking mga ideas and also natututo ako ng mga bago. Diba? Siyempre, mahirap mag-share ng isang bagay na hindi mo pa napag-aralan. No? Kaya siyempre, kung meron naman akong mga mali, so, i-comment nyo dyan sa baba. Malay nyo naman, may mas magaganda kayong ideas, may meron kayong mas alam dito sa akin. So, give and take lang tayo. Pwede kong i-share sa inyo. Alam ko, at i-feed nyo rin ako ng mga bagay na tingin nyo is kailangan ko pang malaman. No? Open na open naman tayo dyan. So, yun lang. Thank you so much sa inyo lahat. Siyempre, ma-like and subscribe lang ang ating mga videos sa ating sa ating channel, no? At siyempre, saludo sa inyo mga ma'am tsaka sir. No? At ayun lang, kita-kita lang tayo sa arena. Game on!